Umaga sa inyong lahat na mga kasamahan natin sa media at sa SOCMED na nagpaunlak na umattend o makibahagi dito sa ating pagpupulong ngayong araw upang linawin ang mga issues na naakibat doon sa SONA at after the SONA. At yung iba pa mga bagay-bagay na nais ninyong tanungin o bigyang linaw. Maraming salamat. Magandang umaga. Ang nais kong munang iparating ay ang gusto kong i-congratulate yung ating Philippine team doon sa Paris Olympics na kung saan ay sila ay makikilaho. Good luck sa inyo mga Pilipino na nasa Philippine team diyan sa Paris Olympics. Mabuhay kayo. At dahil doon sa nakaraang baha ay malawakan talaga yung baha at yun naman ay hindi talaga maiiwasan sapagkat iba talaga ang dulot ng climate change. At nakita nyo naman kahit nga yung ibang bansa na mas maunlad sa atin in terms of technology, in terms of finances, and in terms of urban planning, kagaya ng China at ng Taiwan ay mas matindi pa yung mga baha na naranasan nila. At ito ay dahil na rin sa climate change. Iba na talaga ang takbo ng panahon ngayon. At yan ay dapat nating paghandaan muli. At siguro, ang isa sa mai-recommenda ko o may suggestion ko ay ang pagkakaroon ng mga permanent evacuation centers na kung saan ay kung meron ng signal o alert ng matinding pag-ulan at pagbaha ay dapat ay ilikas agad yung mga tao dyan sa mga evacuation centers. At pagkatapos ng bagyo ay saka sila hayaan na makabalik sa kanilang mga tahanan. Malaking problema kasi yung kung saan-saan lang sila binadala, kagaya sa mga school buildings, mga basketball court, mga multipurpose buildings ng mga LGUs ay kung saan ay hindi sila komportable at marami pa nga nagkakasakit at hindi komportable dahil sa kagaya na lamang ng isang basketball court o multipurpose hall. Dalawa lang CR dyan, isang babae, isang lalaki. Kung maglalagyan mo ng 1,000 tao o 300 pamilya para sa evacuation, talagang napakahirap. Walang mga pasilidad para sa pagluto, banyo. Kaya dapat talaga ay ito ang isa sa mga rekomendasyon na dapat ay gawin ng mga LGUs, ang tinatawag natin na permanent evacuation centers. Hindi naman ito magiging tahanan nila na pangmatagalan, kundi every time lamang magkakaroon ng kalamidad na kagaya nitong nakaraang Karina, kagaya nitong Mundoy, ng UBCs. Madalas natin maranasan yung pagbabaha ng ganyan. So, dapat ay gawin ng isang malawakang proyekto ito, ang temporary evacuation centers. Okay? At ngayon na opening ng classes ay maraming mga LGUs ay nagsuspindi pa ng opening ng classes kasi nga ay kanila pa inaayos at nililinis yung kanilang mga eskwelahan. At ito naman ay nararapat lamang sapagkat hindi po pwedeng napakakalat at napakadumi ng eskwelahan. Mabuti rin naman at ang mga LGU ay nag-responde sa bagay na ito. At
doon naman sa issue ng pagtulong sa mga bata ay muli namin ilulunsad yung BBM, Batang Busog na Lusog, na natigil o pansamantalang natigil noong ako ay nagkasakit at na operahan ng angioplasty. So, ngayon na nag-opening ng classes, ito ay muli namin ibabalik. At nakakatuwa naman dahil marami na sumunod o gumaya doon sa aming ginawa at sa kanilang sariling kakayahan ay naglunsad din sila ng mga tulong sa ating mga kabataan doon sa Batang Busog na Lusog. At kagaya nga ng mga sinasabi ko sa kanila, hindi naman kinakailangan magpaalam pa sila sa akin. Ang tulong na yan, yung programang yan ay talagang sinadya namin na magbigay din ng motibo at inspirasyon sa ating mga kababayan na tumulong sa kanilang sariling kakayahan. At yan ay inaasahan namin na dumami pa at gayahin pa ng iba. At ako'y nagpapasalamat doon sa ating mga kababayan na tumugon sa aming panawagan na ating puspusang tulungan ng ating mga kababayan, lalo ng mga kabataan na pumapasok sa eskwelahan. Iso ang paraan ito upang maibsan natin ang kahirapan sa kinabukasan sapagkat ang edukasyon ay isa sa pinakamagandang solusyon upang ang poverty incidence ay lalo pa natin mababaan. At ang ating mga kababayan na nakararanas ng kahirapan ay mababawasan pa natin sa mga darating pa mga taon kung ang edukasyon ay ating ipapatupad ng maganda ang sistema. At bakit edukasyon? Sapagkat ang ating ibang mga kababayan na hindi nagkakaroon ng magandang pagkakataon ng mga pagtrabaho ng makahanap ng trabaho na makakapagbigay sa kanilang ng magandang kinabukasan o magandang kita. Kasi nga, kulang sila sa edukasyon at kulang sila sa mga skills. Kaya ang edukasyon ay dapat na bigyan natin ng masusing pag-aaral at sa kung paano natin ito ma-improve at kung paano maipapatupad ang malawakang papa-improve ng educational system natin. Nakakalungkot isipin